Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-21 kabanata ng Lukas. Basahin natin ang kaloob ng biyuda. Pinagmasdan ni Jesus ang mga mayayamang naguhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya." Ang salaysay dito ukol sa pagbibigay ng biyuda ay dapat nating iugnay sa mga talatang nauna dito sa ika-20 kabanata ng Lukas. Balikan natin ito. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Habang nakikinig kay Jesus ang mga tao, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit at gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito. At pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa." Sinasabi ni Jesus dito na dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian nito. Nagpapakita lamang ito ng kasakiman at walang pagsasaalang-alang sa kanilang kalagayan. Ngayon, matatanong natin, bakit kaya ang turo ni Jesus sa lalaking mayaman ay ipagbili ang ari-arian at ipamigay ang pera sa mahihirap? Kapatid, ang turo dito ay ukol sa pinanghahawakan ng lalaking mayaman para sa kanyang kaligtasan. At kung mabubuting gawa ang kanyang pinanghahawakan, kailangan niya ring bitawan ang kanyang kayamanan. Mapapansin natin dito na ang binitawang kayamanan ay dapat lang ipamahagi sa mga mahihirap. Ngunit sa ating binabasa, hindi pa't nasa abang kahirapan na ang biyudang nagbigay ng abuloy? Madaling makita ang dakilang pagbibigay ng biyuda at totoo namang nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang nangyari ay nagpapakita rin ng pang-aabuso at panlalamang ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Sa ating nabasa, ipinapakita ni Jesus ang tamang pagpapahalaga sa ating pamimigay. Madaling magbigay kung tayo ay may sobra, sapagkat hindi natin nararamdaman ang kawalan sa ating pamimigay. Ngunit ang pamimigay ng naiiwang kabuhayan ay mas mahalaga sapagkat isinantabi natin ang ating sarili alang-alang sa ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang ginagamit ng mga tagapagturo ng kautusan upang makuha ang mga kayamanan ng mga tao. Marami ang nagtuturo na ibigay ang kayamanan sa iglesia at magkakaroon tayo ng kayamanan sa langit. Ang turong ito rin ang ginagamit ng maraming huwad na propeta sa kasalukuyan. Hindi sila namimili kung mayaman o mahirap. Ang mayaman ay may kakayahang magbigay, ngunit ang mga mahihirap ay katulad ng biyutang ating nabasa na nagbibigay ng lahat ng kanilang kabuhayan. Kapatid, ito ay isang kasamaang
laganap sa panahon ni Jesus sa lupa. At totoo namang laganap din sa kasalukuyang panahon. Pag-isipan natin ng maigi kung ano ang totoong kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus na hindi mali ang pagpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Sinabi rin ni Jesus na hindi mali ang pagkain ni David at ng kanyang mga tauhan sa tinapay na nakatalaga lamang para sa mga namamahalang pari. Dito naman, hindi ba't ang sinagoga ang dapat magbigay ng abuloy sa mahihirap, imbis na ang mahihirap pa ang nagbibigay ng abuloy dito? Kapatid, ang salaysay dito ay hindi lamang sa tamang puso ng pagbibigay, ngunit patama rin sa maling pagtuturo at maling pamamalakad ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseyo at mga namamahalang pari. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, minsan ay mahirap na makita ang totoong kalooban ng Diyos. Ang mundo natin ay puno ng mga lobo na gagamitin ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Ang pamimigay sa mga nangangailangan ay totoo namang kalooban ng Diyos. Ngunit, maging masinop tayo at alamin kung sino ang totoong nangangailangan. Lumayo tayo sa mga taong sumasalanta sa pananampalataya ng mga tao. Alamin natin na ang mga katulad nila ay haharap din sa araw ng kanilang paghahatol. Basahin natin. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilan doon na nag-uusap tungkol sa mga mamahaling bato ng templo at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang araw na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay magigiba at walang maiiwang bato na magkapatong." Sa kasaysayan, si Jesus ay namatay sa taong 33. At makalipas ang 40 taon sa pagkamatay ni Jesus, nagkaroon ng paghihimagsik ang mga Hudyo laban sa Roma. Ipinadala ng Roma si Titus na siyang namuno sa lubusang pagkawasak ng kabuuan ng Jerusalem, kasama na ang pangalawang templo at sa pagkamatay at pagkaalipin ng napakaraming Hudyo. Ang mga naiwang Hudyo ay tumakas at ang kanilang buong lahi ay nakalat sa buong mundo. Nawala na ang bayan ng Israel. Sa isang iglap, ang itinatag, itinayo at pinagsikapan ng mga Hudyo mula sa panahon ni Abraham ay nagiba, nawasak at naglaho. Ang pagkawasak ng templo ay maiuugnay natin sa mga nakaraang turo ni Jesus sa mga naunang talata, ukol sa pambabatikos niya sa mga tagapagturo ng kautusan, sa pagbibigay ng mahirap na byuda, at dito naman ay ang pagkawasak ng templo. Ang mga inatasan ng Diyos Ama na magturo at gumabay sa mga tao ukol sa salita ng Diyos ay siya pang hindi nakakakilala at naglalayo ng mga tao sa Diyos Ama. Ang mga Pariseyo, tagapagturo ng kautusan at namumunong pari, ang mga masasamang magsasaka na gustong kunin ang ubasan na nakatakda sa tagapagmana. Tama ang sinabi ni Jesus na ang templo na dapat ay bahay panalanginan ay naging bahay ng mga magnanakaw, huwad na propeta, na mga taong malayo ang puso sa Diyos. Sa kanilang pagmamahal sa kapangyarihan, katungkulan, katanyagan at kayamanan dito sa lupa, ang pagkawasak ng templo ay ang paghahatol ng Diyos Ama sa kanila. Basahin natin.
mga paghihirap at pag-uusig na darating. Tinanong sila ni Jesus, "Guro, kailan po mangyayari ang sinabi ninyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari yon?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo. At sasabihin din nilang dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. At kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit." Natural lamang na matakot ang mga tao sa sinabi ni Jesus ukol sa pagkawasak ng templo. Kaya naman, nagtatanong ang mga tao kung kailan ito mangyayari. Ngunit ang itinuturo dito ni Jesus ay may dalawang kahulugan. Ang una ay ang pagkawasak ng templo at ang pagkawasak ng Jerusalem. Ang pangalawa naman ay ang pangyayari sa kanyang pagbabalik kung saan mangyayari ang huling paghahatol sa buong mundo. Ito ang panahon na si Jesus ay babalik bilang huling hukom. Mangyayari ang pagkagunaw ng mundo at ang pagtatatag ng panibagong langit at lupa. Nagbabala si Jesus sa atin ukol sa mga huwad na Kristo na magsasabi na alam na nila ang araw ng huling paghahatol. Ang pagbabalik ni Jesus ay nabasa natin sa nakaraang 17 kabanata ng Lukas at sa 24 na kabanata ng Mateo at ganoon din sa 13 kabanata ng Marcos. Ang lahat ng mga ito ay magpapakita ng iba't ibang kaganapan bago bumalik si Jesus sa lupa. Tandaan natin ang ibinilin ni Jesus sa atin. Basahin natin ang nakasulat sa 24 na kabanata ng Mateo. "Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito." Sa panahon ngayon, napakaraming nagsasabi kung kailan ang katapusan ng mundo. Marami ang nagpapakilala na sila ay si Kristong bumalik na sa lupa. Sa ating nabasa dito, malalaman natin na ang lahat ng mga ito ay pawang mga kasinungalingan lamang. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tandaan natin na sino man ang nagsasabing alam nila ang araw ng pagbabalik ni Jesus, alam na natin agad na ito ay madaling pabulaanan gamit ang salita ng Diyos. Basahin natin. "Ngunit bago mangyari ang lahat ng yan, ay uusigin muna kayo at dadakpin ng mga tao. Dadalhin nila kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo upang akusahan at ipabilanggo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatotoo sa kanila tungkol sa akin. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang iyong mga kalaban. Bibigay kayo ng inyong mga kaaway, ng sarili ninyong mga magulang, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo.
Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit hindi kayo mapapahamak at kung magpapakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Narito naman ang pag-uusig na maaasahan ng mga tagasunod ni Jesus. Ito ay pinagdaanan ng lahat ng mga apostol, ni Pablo, at ganoon din ang lahat ng tagasunod sa kasaysayan. Ang kanilang pinagdaanan ay siya ring mararanasan ng mga tagasunod dito. Sa kabila ng pag-uusig na ito, ay ang ating pagkakataong ipakita ang tunay na pananampalataya. Ipamahagi natin ang kayamanang ibinilin sa atin ni Jesus na magandang balita na nagliligtas sa mundo. Ang bilin ni Jesus ay huwag tayong mag-alala sa ating sasabihin. Gamitin natin ang pagkakataong ito na maipakilala natin si Jesus na tagapagligtas at ipamahagi sa kanila ang magandang balita. Sa Pilipinas, hindi natin gaanong nararamdaman ang pag-uusig bilang mga tagasunod ni Jesus. Ang Pilipinas kasi ay bukod tanging Kristiyanong bansa dito sa ating dako ng mundo sa Timog Silangang Asya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakikita natin na ang mga pananaw ng karamihan ay nag-iiba. Ang paggalang sa pangalan ng Diyos Ama ay unti-unting nawawala. Ang pagsunod sa mga kautusan ay unti-unting nakakalimutan. Napakaraming bagong paniniwala na sumasalungat sa mga turong nakasaad sa salita ng Diyos. Ang pagsasantabi ng sarili ay napalitan ng pagtataguyod at pagbubunyi ng sarili. Hindi na ito kasalanan, bagkus ito ay isang bagay na tinitingala pa ng mga tao. Ang pananalig sa Diyos ay napalitan ng pananalig sa sariling kakayahan at husay. Ang kayamanan ang siyang nagahari sa puso ng lahat ng tao. Ang kasamaan at kadiliman ang naghahari sa mundo. Ang namumuhay ng matuwid ay tinatalikuran. Sinabi pa nga ni Jesus sa 16 na kabanata ng Juan na ang mga pumapatay sa mga tagasunod ay maniniwalang naninilbihan sila kay Jesus. Ang mga tagasunod ay uusigin, kapopootan at papatayin katulad ng mga propeta ng nakaraan. Ito ang katotohanan, kapatid. Ang mundong hindi naniniwala kay Jesus ay magiging kalaban natin. At totoong nakakalungkot isipin na ilan sa ating mga mahal sa buhay ay kabilang sa mga ito. Basahin natin tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyong malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. At ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad. Ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem. Sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba pa sa kanila ay papatayin sa espada at ang iba namay dadalhing bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Masasabi natin na ang pagkawasak ng Jerusalem ay isang paghahatol ng Diyos Ama dahil tinanggihan nito si Jesus na tagapagligtas.
At sa kasaysayan nga, sa taong 70, makalipas ang 40 taon pagkamatay ni Jesus, tuluyang nawasak ang Jerusalem, nakalat ang mga Hudyo sa buong mundo, at wala silang naging sariling bansa sa loob ng 19 na siglo. Ngunit ang mga sinabi ni Jesus dito ay masasabi rin nating nagpapatukoy sa huling paghahatol. Ang tinutukoy sa mga kaganapan sa aklat ng pahayag ukol sa huling digmaan na tinatawag na Armageddon ay maiuugnay din natin sa sinabi ni Jesus dito. Maaalala natin, kapatid, na karamihan sa mga turo ng salita ng Diyos ay may iba't ibang kahulugan at hindi ito naiiba sa ating binasa. Basahin natin ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. May mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung anong gagawin nila dahil sa malakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalwalhatian. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Sa pagbabalik ni Jesus sa araw ng paghahatol, sa katapusan ng mundo, totoo namang kagigilalas ang mga mangyayari. Ang araw at buwan ay hindi makikita. Sari-saring kalamidad ang makikita sa dagat at sa lupa. Ang kalangitan ay mawawala sa landas. At kapag nangyayari na nga ang mga ito, nakasisiguro akong takot, pangamba at pag-aalinlangan ang ating mararamdamang lahat. At dito, darating si Jesus mula sa mga ulap ng buong kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami ang nagaantay sa pagbabalik ni Jesus sa lupa. Marami kasi ang naghahangad ng katotohanan, katarungan, kasaganahan at pamamalakad na ayon sa kalooban ng Diyos sa mundo. Mangyayari lamang ito kapag si Jesus na tagapagligtas, si Jesus na tagapagmana, si Jesus na huling hukom ang maghahari dito sa lupa. Ngunit katulad ng mapait na pinagdaanan ni Jesus bago matupad ang pagliligtas ng Diyos Ama sa mundo, dadaan din tayo sa mga digmaan, himagsikan, salot, mga pangyayaring di kapani-paniwala sa paghihirap at pag-uusig ng mga tagasunod bago mangyari ang lahat ng ito. Kapatid, magpakatatag tayo. Ang pagbabalik ni Jesus sa mundo ay malapit na. Ang ating pagliligtas sa kasalanan sa mundong ito ay mangyayari sa panahon na hindi natin inaasahan. Basahin natin ang aral mula sa puno ng igos. Ikinwento sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na mga ito, alam ninyong malapit na ang taginit. Ganoon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang salita ko ay mananatili magpakailanman.
Nang tukuyin ni Jesus na matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito, ano kaya ang kanyang itinutukoy? Kapatid, tinutukoy dito ang henerasyong hindi naniniwala kay Jesus. Sa paghahari ng tagapagmana, sa araw ng paghahatol, lahat ng tumanggi kay Jesus bilang tagapagligtas ay mahahatulan at sila ay mawawala. Mapupunta sila sa lugar kung saan sila ay tatangis at mangangalot ang ngipin at matatapon sa apoy na hindi namamatay. Ang mga palatandaan ay makikita na natin sa kasalukuyan. Hindi nawawala ang digmaan at himagsikan sa mundo. May nababalitaan tayong sakuna o kalamidad paminsan-minsan. Ang mga puso ng tao ay nanlalamig at nagiging makasarili. Ang tama ay itinuturing na mali at ang mga mali ay itinuturing na tama. Ang mga nag-aantay ay nawawala ng pananampalataya at nananaig ang kasamaan at kasakiman sa mundo. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating palakasin at pagtibayin ang ating pananampalataya. Darating ang araw na mararanasan natin ang pag-uusig na tinutukoy ni Jesus. Manalangin tayo na malampasan natin ang mga inaasahang pagsubok na darating sa buhay natin. Totoong nakakatakot ang darating na araw ng paghahatol. Ito ay laging babala sa atin ng lahat ng propeta ng nakaraan hanggang sa mga turo ni Juan na tagapagbautismo at maging sa turo ng Panginoong Hesus. Makinig tayo mga kapatid at tumalima sa tawag ni Jesus na tagapagligtas. Basahin natin, maging handa kayo. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkakaabala sa inyong kabuhayan. At baka biglang dumating ang araw na iyon. Nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Araw-araw, nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa mga bundok ng mga ulibo para magpalipas ng gabi. At maagang pumupunta ang mga tao sa templo upang makinig sa kanya. Masasabi ko bang handa na ako sa pagbabalik ni Jesus? Nagsisi na ba ako at tinalikuran ko na ba ang aking mga kasalanan? Namumuhay ba ako dang ayon sa mga kautusan ni Jesus? Kapatid, ito ang mga katanungan na dapat lamang nating tanungin sa ating sarili. Alam kong gusto nating sabihin na oo at ipagsigawan na tayo nga ay isang totoong tagasunod ni Jesus. Ngunit huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating isipin na tayo ay maliligtas na at pangunahan ang huling paghahatol ni Jesus na huling hukom. Aminin na lamang natin na tayo ay isang makasalanan na naghahanap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa darating na araw ng paghahatol. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa paghahatol ni Jesus na tagapagligtas. Gusto kong umiwas sa pag-iisip na ako nga ay handa na. Sapagkat kung kailan natin iniisip na tayo ay matibay at malakas,
nagbibigay lamang tayo ng pagkakataong matukso ng kaaway. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Filipos. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan yon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Gayahin natin ang pagpapakumbaba ng Apostol Pablo. Ipagpatuloy natin ang buhay Kristiyano ngayon. Mahirap itong tahakin, ngunit sa tulong ng banal na Espiritu na iniwan sa atin ni Jesus, araw-araw, oras-oras at minuto-minuto, ay hinuhubog tayo at itinataguyod bilang mga tagasunod ni Jesus na tagapagligtas. Huwag nating sabihin na nakamtan na nating lahat at kung tayo ay ganap na. Gayahin natin ang Apostol Pablo na ipagpatuloy na pagsikapan na makamtan ang gantimpala sa hinaharap. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 21 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.